Mga kapuso, nung nakaraang linggo ay naging laman ng mga balita ang paglalarawan ng manunulat na si Dan Brown sa Maynila. Tinawag niya itong Gates of Hell dahil sa pagkadumi at kaguluhan daw na makikita dito sa syudad. Pero ang Maynila may natatago rin palang yaman na tila nabubuhay na lang sa mga larawan. Binisita ko ang ilan sa mga yan sa aking eyewitness documentary na Ang Lihim ng Lumang Tulay. Isa riyan ang tulay na Puente Grande na kalaunan ay tinawag na Puente de España. Isa ito sa una at isa sa mga pinakamagandang tulay na itinayo ng mga Espanyol sa Pilipinas. Nakikita niyo po may mga sculpture pa doon sa paligid ng tulay na yan. Nasira ito noong 1914 at itinatag muli ng mga Amerikano at tinawag na Jones Bridge. Pero ngayon, kung pupunta na kayo sa Jones Bridge, wala na yung mga statwa sa gilid at magandang disenyo ng naturang tulay. Samantala, ang kauna-unahan namang suspension bridge sa Asia ay sa Pilipinas din itinayo ng mga Espanyol at tinawag na Puente Colgante. Pero pinalitan ito noong dekada 30 ng isang steel bridge na tinatawag na ngayong Quezon Bridge. At kaugnay nga ng usaping iyan, makakapanayam natin ngayong umaga si Architect Manolo Noche, Assistant Professor sa UST College of Architecture at CEO ng multidisciplinary architecture and design company na Arconic. Siya rin ang may akda ng librong Puentes de España en las Filipinas o The Spanish Colonial Bridges in the Philippines. Good morning po, Architect Noche. Magandang umaga din. Okay, una muna your reaction to this, yung kay Dan Brown na sinabi nga daw madumi, hindi daw magandang Maynila, puro barong-barong daw, hindi daw maganda yung amoy. What was your reaction when you heard of this? Well, huwag tayo masyadong magalit sa sinasabi ng manunulat na si Dan Brown kasi may pagkatotoo naman yung sinasabi niya, no? Sa paglapag lang natin sa NAIA, makikita na natin yung kaguluhan ng airport natin at ang walang pagkasistema sa ating mga lansangan. Yung traffic na talagang tumatagal nang hindi natin maintindihan kung bakit. Is a fine example kung bakit masasabi ng mga turista o ng mga writers katulad ni Dan Brown na tayo parang ang ehemplo ng Gates of Hell. Kasi parang sa isang malaking syudad, ang gulo-gulo na nangyayari dito. Ito ay nakikita ng isang manunulat, isang foreigner. Ito rin ay nakikita ng mga residents dito, no? Na tayo lang naman nga, unfortunately, para bang pinapasadyos na lang natin lahat ng mga nakikita at nangyayari sa ating kapaligiran. Totoo to. Totoo. Okay. Pero kayo po ay pinag-aralan ninyo kumbaga yung Old Manila. Yes. And I understand also from my readings na it used to be called the Paris of the Orient. Totoo naman na ang Maynila noon ay talagang kaakit-akit. Before the Second World War, ang Maynila ay talaga matatanghal natin na isang pinakamagandang syudad dito sa Orient. Second only to Shanghai. Ang naging problema lang siyempre nung pagkasira ng Maynila nung pangalawang digmaan, hindi na ibalik yung kagandahan niya. Dahil siguro sa pangangailangan na maitayo ulit ang mga nasira, nawala na yung idea ng beauty. Gaano ba kaganda yung Maynila noon? Ay, tinatawag pa siyang Paris of the Orient. Magandang Maynila noon. Ang society ng Maynila noon is comparable to what you find in other countries abroad. Marangal ang Maynila noon. Tapos maraming mga sculpture, mga artworks daw sa lansangan. Maganda ang pagka-disenyo ng Manila noon, mga naiwan ng panahon ng Kastila at mga ininvest naman ng mga Amerikano. They invested a lot in beauty. So that ang mga tao naman ay makakita ng kagandahan at ang buhay nila ay gumanda din. Importante kasi sa isang syudad na bigyang pansin ang hindi lang yung pangangailangan ng tao, pero yung pangangailangan ng taong emosyonal. Ang emotional aspect nun ay yung kagandahan. Pag maganda ang mga nakikita natin, maganda rin ang iyong paningin sa buhay mo. At kung maganda ang paningin mo sa buhay mo, maganda ang mga ginagawa mo sa buhay. So, yung itsura ng Maynila dati, I suppose, malinis yung Pasig River. Malinis ang ilog Pasig noon. Tapos, nakakapangisda ang mga tao. Yung mga tulay, kasi nakita ko sa picture, parang may mga layon pa. Tapos kasi ang infrastruktura nung panahon na yon, hindi lang para basta may madaanan ka o may tawiran ka. Ngayon kasi ang tingin natin sa infrastruktura, basta may madaanan, may matawiran. Noon, sinalagay rin nila yung kagandahan ng pagtawid, kagandahan ng pagdaan. Kasi part of the travel is the experience of travel. Hindi lang yung basta dumaan ka. So, yung paglalakad ng tao sa Maynila noon ay talaga nasasabi natin kaakit-akit. It was a pleasant
experience to just walk around the city. Tingnan yung mga bahay, yung mga gusali, at yung mga nangyayari-yari sa mga kapaligiran natin. Pero ngayon, meron pa bang remnants of this? Or sa Intramuros mo na lang makikita? Meron pa rin natin. Makikita pa rin natin itong mga to. Pero kailangan ka maging parang si Dan Brown, nagiging detective. Hahanapin mo. Kasi hindi na siya masyadong pinopromote. Ang mas pinopromote ngayon ng syudad, syempre, kung ano yung mga bago. Kasi yun ang malinis, yun ang sinasabi nating example of modern living. Pag pumunta ka sa Maynila, yung Metropolitan Theater, iba yung architecture doon. Pag tingnan yung mga kapuso, minsan mapadaan kayo doon, iba yung itsura di ba? May sculpture siya doon sa may gilid. Ayan, yung nakikita nyo po mga kapuso, yan po yung Metropolitan Theater, yung nasa TV screens ninyo ngayon. Tapos iba yung kulay niya, medyo may pagka-pink, tapos iba yung... Well, ang idea kasi ng arkitektura is that gusto mong ipakita sa tao sa labas kung ano yung mga nangyayari sa loob. Ito isang sinig na gusali, teatro ito, na yung teatro hindi nangyayari lamang sa stage, no? Sa labas pa lang meron ng teatro. So kumbaga may art. May art siya. Yung pagkakadesenyo mismo ng mga buildings, ng mga tulay. Ang buhay natin, na masasabi natin, Kara, ay isang arte rin eh. It's an art. We live in a world wherein the whole surrounding is our stage. Kung ang stage natin ay maganda, gumaganda din ang pag-aarte at magiging performer mo sa buhay. Unfortunately, ngayon, parang iba na ata yung standards natin of beauty. Standards of living natin ngayon, mababa na masyado. Masyado na talagang pumunta sa kababawan. Kaya yung mga tinatayo din ng infrastruktura ng gobyerno or yung mga private developers, it's fleeting, hindi yung pangmatagalan. So the kind of impression that we are providing our cities now is that it's functional pero walang aspect of beauty. Halimbawa, sa Metropolitan Theater, ang katabi nun parang parking lot. Parking building. Parking building na malaki, diba? Pwede naman kasing gumawa sana ng parking building na medyo kaganda-ganda naman ang dating. Hindi naman necessary dahil palengke lang yan o parking building lang yan, na kailangan magmukhang ganyan na lang yan. Ngayon, very functional very lang functional siya. Lang. May building, may mall na kwadrado lang na ganyan, wala na masyadong art. Yun ang problema ngayon. But of course, a lot of people will be saying na ito ang price ng progress. Gusto ba natin manatili na lang doon sa old Manila na yung gano'n ng itsura? Siyempre daw, nagpo-progreso ang lahat ng mga syudad. So, dapat magkaroon din tayo ng mga ganyang building. Kung tignan natin ang mga ibang bayan, ng ibang syudad sa buong mundo, yung old historic city ay bago pa rin. It is a progressive city. Pag sinabi kong bago pa rin siya, siya ay nananatili sa ngayong panahon. Pinupuntahan ng mga tao, inuupahan ng mga tao, binibisita ng mga tao to. Ito yung mga gusto nating makita dahil ito yung nagbibigay tanging yaman dun sa lugar na yon. Like when you go to Europe. Like when you go to Europe. You go to Europe to look at old buildings. And these old buildings are designed from a certain period, pero ginagamit sa bagong paraan. Makakapasok kasi isang lumang-lumang gusali going back to the 15th century. Pagpasok mo sa loob, bar. So, or discotheque, or restaurant. So, pwede mangyari yun dito. Actually, ginagawa yan sa loob ng Intramuros. Di ba? Meron silang policy sa loob ng Intramuros na kailangan kahit na moderno or fast food chain yan, kailangan medyo may... Well, ang problema lang kasi ng Intramuros is that lahat naman marami sa mga gusali doon ay bago rin talaga. Kasi nga lahat naman ng mga gusali doon pwera lang sa one or two buildings were talaga nasira nung panahon ng digmaan. Kaya, pero around Manila itself and around Metro Manila, marami pa rin mga lumang gusali dyan na pwede namang pagkakitahan, ayusin lang, bigyan ng bagong pintura, alisin yung mga kable sa labas at yung mga campaign materials na nakapaskil dyan. At ito'y pwedeng gawing restaurant, gawing bar, gawing entertainment venue, gawing opisina, gawing kung anumang paraan. Kasi mas maganda tingnan at sabihin na yung iyong pinagtatrabahuan o yung pinagkakainan ay historical din. Kaysa yung tipo bang napaka-generic na ang dating. O ngayon, isa pang issue, yung Manila Bay, yung Bayfront. Bayfront, oo. Kayo po, ano po ang standing on this? Kasi sabi, magtatayo daw ng mga casino or mga... na naman ng bago. Correct. Oo. Ang problema kasi niyan is that pag nag-reclaim na naman tayo, magkakaroon ng Maynila ng bagong area, district. Pero ano naman yung mga lumang distrito nila na pinabayaan na? Hindi naman tayo pwedeng basta may bulok na lugar dyan, tayo magtayo na lang ng bago at iwanan lang na natin yung problema ng kabila. Hindi.
Kailangan siguro ang bigyan ng pansin ng gobyerno ng Maynila is that ayusin nila yung mga distrito nila, i-rejuvenate yung mga yan, i-redevelop yung mga yan. Kaysa yung tipo bang reclaim tayo ng reclaim ng lupa. So para sa inyo po, ang ibig sabihin ng progreso, hindi ibig sabihin nito ay kakalimutan mo yung nakaraan. Hindi. Ang progreso ay... You can progress even with bringing your history and your past ang isang syudad na malalim ang kanyang history, ay isang bayan na nalalaman kung saan siya pumupunta at alam rin niya kung saan siya nanggaling. At kung saan siya nanggaling, hindi lang dahil nakasulat yan sa ating mga history books, pero nakikita, it's a living history of our community. So, where do we start sa Maynila? I mean, ang laki-laki para maibalik mo yung Paris of the Orient na ganda ng Maynila. Ang kailangan siguro is that kailangan managinip eh. We need to dream. We need to dream may vision. May vision. Ano ba ang nais ng ating gobyerno at ang nais ng mga tao para sa ating syudad? Ano ang vision ng mga hinalang na mayors ng ating city, no? Para buhayin ang syudad. Hindi yung basta mag-reclaim tayo at magtayo ng bagong development dyan. Okay, magiging maganda nga yan siguro kung matapad yan. Pero ano naman yung sa kalikuran mo, sa likod mo, ano naman ang meron doon? Yung mga naiwan ng lugar. Pwede naman natin i-redevelop ang lugar ng Tondo. Pwede naman natin i-redevelop ang lugar ng lugar ng mga Santa Ana, yung mga lugar na yan. Huwag natin iwan dahil meron tayong bagong development. So, sa madaling sabi, bago tayo mag-introduce ng bago, ayusin muna natin yung luma. Oo. At huwag natin kalimutan na, naku mga kapuso, huwag niyo pong kalimutan na minsan sa ating kasaysayan ay magandang-maganda po ang Maynila at mayamang-mayaman ang kasaysayan nito. Totoo yan. Maraming salamat po, Architect Manolo Noche. Maraming salamat. Thank you, sir. Thank you.